A day in my life as tagapagmana ng tatay at ng mama. Hello guys, si Bong po ito. Pagkagising ko nga ho ngayong umaga ay dinagtimpala na nga lang ho ako ng kape. Ito na nga lang ho ang pinakaagahan ng tagapagmana. May nakita nga ho akong eggnog dito, kaya naman nga ho kinuha ko at ito na nga lang ho ang ipapartner ko. At pagkatapos ko nga hong magkape ay di ari nga ho't nagsimula na rin akong i-prepare ang akin nga hong sarili. At makalimutan na nga ho natin ang lahat, tuglaan ho itong paglalagay ng deodorant. Charit. Ang buhok ko nga ho kapag natuyo ay sobrang dry at para nga hong patay. Pero dahil nga ho dito sa product na ginagamit ko ay nananatili nga hong parang basa ito. May schoolmate ho kasi ako na palagi ko nakakasalubong at napapansin ko nga ho na napakaganda ng buhok niya. Kaya naman niya ho tinanong ko kung anong ginagamit niya dito. Tinanong ko nga ho kung saan dito sa amin nakakabili. Ang kaso naman niya ho sa online pa daw. Ay nung araw pa naman hong yun ay may event ako napupuntahan. Kaya naman niya ho in-offer niya na ipapahiram niya nga lang daw ho muna yung kanyang extra. At nung isa sa uli ko na nga ho ay hindi niya na tinanggap at yun nga daw ho ay bigay niya na lang sa akin. Tipid na tipid pa naman niya ho kung gamitin at syempre hiram nga lang ho natin. Charit! At pagkatapos ko naman niya hong ipakita sa in-upload ko kahapon na ako nga ho'y nag-a-apply nitong sunscreen ay parang may mga followers nga ho ako na nagugulat sa inyo na nagamit nga ho ako nito. Ngayong galaang ho kayo nagkita ng lalaking nagamit ng sunscreen ay rin naman niya ho'y hindi make-up, baka nga ho yun ang inaakala nyo. Ito nga ho'y protection sa ating balat mula nga ho sa direct sunlight. Kaya naman niya ho kung madalas din kayo na-expose sa araw ay di mas maigi na nga ho na gumamit na rin kayo nito. At pagkatapos nga ho nating i-apply ang sunscreen sa ating mukha ay di ang sunod ko na hong gagawin ay di rin nga at magpapabango na tayo. Ilang spray nga lang ho ang ginawa ko dito, hindi kagaya nung kaibigan mong nang hiram sa'yo ng pabango. At ganyan nga lang ho kasimple ang ating preparation at pagkatapos niyan ay di rin nga ho medyo presentable na rin naman nga ho tayo. Ngayong araw nga ho ay medyo napaaga tayo ng tapos sa pagpe-prepare ng ating sarili kaya naman nga ho ito at umalis na nga rin ho ako. Nakita ko pa nga ho dito ang mga kaklase ko at sabi nga ho nila isama ko daw naman nga ho sila sa vlog. Nagiwahiwalay na rin naman nga ho kami dito dahil sila nga daw ho ay may dadaanan pa ay di ako nga ho ay umuna. At dahil nga ho feeling ko ay napakaaga ko ngayon ay di sabi ko ay dadaan muna ako sa registrar para nga ho kumuha ng grade sana. Ang kaso naman nga ho ay pagkita ko ay 10 minutes na lang pala time na kaya naman niya ho sabi ko ay mamaya na lang pagkatapos nga ho ng klase namin kay ma'am. Mabuti na nga lang ho nakita ako ng mga kaklase kong ito at sabi nga ho nila ay sumabay na nga daw ho ako sa kanila. Diretso na nga ho kami agad sa classroom nito at pagkarating nga ho namin dito ay may pinapakita nga ho itong kaklase ko. Hindi rin naman niya ho nagtagal at dumating na nga ho si ma'am dito at inumpisahan na nga ho ang klase tapos nag-groupings nga ho kami. Group 1 nga ho ngayon ang tagapagmana ng tatay at ng mama at ang subject nga ho pala namin ngayon ay foreign language nga ho pala. Tiwalang tiwala nga ho sa akin ang grupo ko kaya naman niya ho kung pinadala nila dito. Kaya naman niya ho sa halip na kami magkapuntos dito ay di group ta nga ho ang nanalo. Charit. Pagkatapos naman nga ho ng aming klase ay dari nga ho't uwian na dahil yung isa pa nga ho naming subject ay nag-cancel na nga ho kahapon. Kaya naman nga ho ang ginawa ko ay di sa registrar na nga ho ako dumaretso dahil sabi ko nga ho sa inyo ay gusto ko nga ho makita ang grades ko. Kumpleto naman nga ho yung subject na tinetake ko ngayong SEM. Ang gusto ko nga lang ho makita ay kung may mga tres baga. Charit. So September 11 ko pa nga ho ito makukuha kaya naman nga ho ang ginawa ko ay di umuwi na nga lang ho muna ako sa boarding house ko. Naalala ko naman nga ho pala bigla na may mga pabili nga hong paninda si mama kaya naman nga hong ginawa ko, kinuha ko na nga lang ho itong helmet ko at pumunta na nga ho ako sa aming Rusi para naman niya ho mamili. Medyo natatagalan niya ho ako sa pagpapaandar nitong si Rusi. Paano ga naman niya ho kailangan na ulit yata ng check up at mabuti na nga lang ho tayo pinagbigyan kaya nga ho ari tayo nakaalis na tayo ngayon nakapunta na sa bayan. At sa bliss naman niya ho ng ating Rusi ay di nakarating na nga ho agad tayo at pagkarating natin ay di kumuha na tayo agad ng basket dito. Ang kaso nga ho pagkarating ko dito ay di nagka-problema nga ho ako dahil yung mga pabili nga ho ni mama ay hindi ko nga ho nailista. Kaya naman niya ho sa mga puntong ito ay ipinlit ko nga hong inaalala kung ano nga ho ang mga pabili niya. Nasa isang cellphone ko nga ho lahat ng mga contacts ko at ari nga hong dala kong cellphone ay akin nga lang humpong video. Kaya naman niya ho kung ano na lamang aking maalala doon nga ho sa mga pabili ni mama ay di yun na nga lang ho ang mga kukunin. Medyo stress na nga ho ako dito dahil bukod nga ho sa hindi ko alam ang aking mga bibilhin ay di hindi ko nga ho sa ulado kung saan nga ho mga pagkukukuhan. Isa nga ho sa mga naalala ko ay yung gunting nga ho pabili ng mama ang kaso nga ho walang size na hinahanap niya. Kumuha na nga rin ho pala ako nitong shoes glue dahil hindi ko nga ho sigurado kung ito nga ho yung natandaan ko sa nabasa ko. At dahil hindi ko na nga ho maalala yung iba ay di nga ho sabi ko ipupunta na ako sa counter para nga ho makapagbayad na. At pagkatapos ko nga hong mamili ay di ang sunod ko nga hong pinuntahan ay di kung saan nga ho nagpapadentist ang tagapagmana. Magpapaschedule nga lang ho muna ako ang kaso naman nga ho ay puno na yung date na tinatarget ko. Pero yun nga ho ay ayos lamang kaya naman nga ho nag-adjust na rin ako at pagkatapos nga ho noon ay di arit nagkwentuhan na lang muna kami ni doktora. Nabanggit na naman
naman niya ho ni Doc yung gusto niya nga hong gawin sa ngipin ko matagal na. Ang kaso naman niya hindi pa ako napayag dahil wala pa nga hong budget ang tagapagmana. At pagkatapos nga ho noon ay di ako'y lumabas na at ako nga ho ay mauwi na muna at ako'y babalik na nga lang ho sa isang araw. At habang ako naman nga ho ay nagdadrive pa uwi nga ho sa boarding house ay may nadaanan niya ho akong nagtitinda ng rambutan. Ay di ari nga ho at bumaba muna ako at ako nga ho ay bibili ng 1 kilo. Paborito ko nga ho ang prutas na ito kaya naman nga ho pag nagkikita talaga ako ay nabili ako kahit 1 kilo. At pagkarating ko naman nga ho din sa boarding house ay ayaw na naman nga hong gumana na ring aming susi. Palagi na nga lang ho may problema ring aming pintot na kailang palit na nga rin ho kami dyan ng doorknob. Humingi na nga ho ako ng tulong doon nga ho sa caretaker ng bahay. Ang kaso naman nga ho may ginagawa at maya nga daw ho ng kaunti. Kaya naman nga ho sabi ko sige maghihintay na nga lang ho ako dito at baka nga ho pag pinilit ko ng pinilit na buksan aring pinto ay maiyamot lang ako. At naalala ko nga ho may binili nga ho pala akong rambutan kaya nga ho sabi ko ako'y mangangain muna. Ang kaso naman nga ho parang mauubos ko na yung 1 kilo at hindi pa rin naman niya ako nadating si tatay dito. Kaya naman niya akong ginawa ko ay di pumunta na nga ako sa may-ari ng bahay at humiram na nga ako ng duplicate ng susi. At tama nga ho ang hinala ko, nakalimutan na nga ho ni tatay ang concern ko. Pero yun nga ho ay ayos lamang dahil sanay na nga ho ako. Charit! At pagkatapos nga ho ng ilang beses naming try na mabuksan nga ho ito ay mabuti naman nga ho at nabuksan na siya at nakapasok na nga ho ako. Umakyat na nga rin ho ako sa rooftop para nga ho kuhanin aring mga damit na nilabhan ko nung isang araw dahil ngayon nga ho uuwi na ako sa bukid. Nilagay ko na nga ho sa bag ko yung mahalagang gamit na kailangan ko kagaya nga ho na ring laptop, ari nga ho mga charger ng cellphone ko. At pagkatapos nga ho noon ay di pumunta na nga ho ako sa aming Rusi para naman nga ho tayo makaalis na. Dadma naman nga ho muna tayo sa mga gasoline stations dahil ubos na nga ho ang allowance ng tagapagmana. At pagkarating nga ho natin din sa atin ay di ari nga ho at miss na naman tayo ng mga aso. At kahit nga ho medyo pagod pa sa pagdadrive ay di kailangan nga ho ipapansinin mo na agad ang mga ito lalo lang nga ho itong si Lucas dear ko. At mamaya nga ho pagkatapos nyo nga hong panoorin ang vlog ng tagapagmana ay pwede nga hong dumaretso kayo sa page ni Lirafe at inyo nga hong i-follow. Ilalagay ko na nga rin ho pala ang page niya sa comment section para nga ho mas mabilis nyong makita. At kaya naman nga ho medyo late ang upload natin ngayon ay dahil nga ho sa pintuan natin kanina. Ay kung yun nga ho ay nabuksan di sana nga ho'y mas maagang nakauwi at nakapag-edit ng vlog ang tagapagmana. Ay comment down below na nga lang ho kung kanina ka pang nag-aantay ng vlog ko. Charits! Ay paano? Ay di hanggang dito na nga lang po muna ulit at salamat na nga lang ho sa pagsama sa mga ganap nga ho ng tagapagmana. Ay paano? Ay di sa isang araw na lang po ulit ha. Harurut!